Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved. He said to her, "Dear woman, here is your son." In these horrible moments on the cross, even in the dying moments of his life, never stopped thinking about his mother. The Bible said, "Give honor to whom honor is due." Ayaw kalimti ang mga tao na nagtabang sa inyo. Go back to them, appreciate them, ipakita sa ilaha nga you appreciated their help. This is the generation nga daghay mga young people na kanabitang nakawatan, nakuhaan sa opportunity to be blessed. Because of this one word, dishonoring their parents. Mga anak, please do not punish your future. Mga bana, taas kamot, kaway-kaway. Respect your wife. Kung sa ikingon sa Bible, kung dili nimo pasidunggan ang imong asawa, dili dunggon sa Ginoo ang imong. Okay, siya nakabasa na sa Bible. Muna daghay mga bana wala naka-access sa tubag sa mga pagampo because they don't know how to honor their wives. Happy Mother's Day sa atong mga mama. Karong buntag gina-celebrate nato ang adlaw sa atong mga inahan. And I believe with all my heart nga Mother's Day is one of the many special Sundays nga tuwag yung gitagaag pagtagad sa simbahan. And this morning, buhato na to ang tanan. Dili na to ma-miss out ang pagpaabot sa atong pagpasidungog, sa atong pag-honor, sa atong pagrespeto, sa atong pag-ila, sa atong pagtahod, sa atong mga yutanong inahan. So labi na katong mga anak na napadinhi ang inyong mga mama, let this day be a day for them. So kung katapan nimo ang imong mama karong buntag, palihog kog ingon Happy Mother's Day. Kung dili nimo katapad, singgiti lang, singgiti Happy Mother's Day. Singgiti na lang. Our text is found in John chapter 19 verse 26 to 27. It says, when Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, "There, woman, here is your son." And he said to his disciple, "Here is your mother." And from then on, this disciple took her into his home. Mga igsoon, our message today is entitled, The Mother at the Cross. Not an ordinary Mother's Day celebration. Siguro maybe this will be the first time nakadungog mo og Mother's Day nga message, actually Jesus Christ hanging on the cross. Mga igsoon, there is always something special sa mga nanay mo. Agree mo? Lahi rajud ang mama. Kisay mo agree ana, kisay mo confirm ana. Kuyaw man ang atong mga papa, no? Banggiitan man ang atong mga papa, they are brave enough, no? Makasalig kita sa atong mga amahan, pero lahi gyud ang mama. Mausab man ang panahon, and times do change, pero dili nato mausab ang kamatuuran nga kitang tanan na kinahanglan og inahan. Sublion ko, kitang tanan nagkinahanglan og inahan. I could still remember kanang magsakit na gani ko. Of course, no, palangga kay ko sa akong mother-in-law. Palangga kay ko sa ako ang asawa. Pero nagay mga panahon ba nga
Kanang magsakit ko, kanang mamiss na ko ang pag-atiman sa akong mama. Okay, say makarelate sa ako, ana. Lahi gyud si mama mag-atiman, nindot man si papa mag-atiman, maayo man. Maayo man mag-atiman ang atong mga asawa, maayo man mag-atiman ang atong mga in-laws. Pero there is something special about the care of a mother. Lahi ra gyud ang mama. Lahi ang pagpangga sa usa ka inahan. Mga igsoon, daghay mga noble nga mga mama sa Bible. So dili siguro mo matingala nganong si Mary ang akong gipili. Because after all, she was the mother of the Son of God. So kung namay maayong himong ihimplo nga sa usa ka inahan, it will be the life of Mary. Can you say amen? So karong buntag, atong susihon ang kinabuhi ni Mama Mary. Katawa man mo. Okay. So Mary was the earthly mother of the Son of God, the mother of our Savior, and she is a wonderful model of motherhood, not just motherhood, even in womanhood. So katong mga nanay, please take note. No? Pag take note mo, kadaghan mo batunan karong buntag. Sa mga dalaga ba, pag take note mo twice, mas gikinahanglan ni ninyo. So she was not just a model of motherhood, she was also a model for womanhood. So si Mary, napilian siya sa Ginoo to become the bearer of the Son of God. So kung imong tan-awon, she was not actually the mother of the Son of God, no? E di man pwede nga dunay inahan ang anak sa Ginoo. Because the Son of God is the eternal God. Wala siya'y sinugdanan, wala siya'y katapusan. Buti pa sabot nga ang pagkahimugso ni Kristo dili ang sinugdanan sa Ginoo. Ang atong unaw na sometimes we kanang tempt to kanabitang sana underscore nga si Kristo na tao sadyang na tao siya. No. Walay sinugdanan si Kristo because He was God and He was always God. Mary was just the carrier of Jesus. She was not the mother of Jesus. She was the carrier of Jesus. Kaya nakabalo kita nga si Mary gipanamkon sa Espiritu Santo. Mary was a pure woman. Putli si Mary. So because she was an honorable woman, I believe that she was honored by the Lord. No? Nagatuog ko ani mga igsoon. If you are an honorable man, God will honor you. Balikon ko, if you are an honorable person, God will honor you. Mao ni ang nadawat ni Mary nga honor gikan sa Ginoo. Siya gyud ang napilian nga mahimong magdala sa anak sa Ginoo. Makaingon kita together nga bulahan gyud si Mary sa babae nga tanan. Amen. Ang uban ginadaig nila si Mary to the extreme. Ang uban pod ginawala nila si Mary to the extreme. Ayon yung kalimti nga si Mary was an honorable woman. She was an exemptional woman. Di ko mutuo nga gipili siya sa Ginoo nga way rason. Gipili siya sa Ginoo because she was an honorable woman after all. Can you say amen? Si Mary sama sa ato mga igsoon. She was not divine, dili Ginoo si Mary. Dili anghel si Mary. We need to remember that Mary was not divine. Gitintal siya sama nato. Doon ay mga temptation sa kinabuhi ni Mary many times. Sama nato. Pero nagpabilin si Mary nga clean and pure in the eyes of the Lord. Can you say amen? Nagpabilin siya nga putli at tubangan sa Ginoo. Sa mga single
magpabilin ta nga putli at tubangan sa Ginoo. Sa mga minyo, magpabilin ta nga putli at tubangan sa Ginoo. Because today is Mother's Day, mga pagdasig nako sa mga mama, please don't stop preaching and teaching sa inyuhang mga anak that there is beauty in sex. Everybody say sex. Say it one more time, sex. Maulaw tami og sex, no? Everybody say sex. There is beauty about sex. Tell your children that there is sanctity, there is holy, there is purity in sex. Kung naa siya sa context sa kaminyoon. Regardless unsa ang madunggan sa atong mga anak sa palibot, regardless unsa kangilad ang makita sa atong mga anak sa palibot about sex, don't you ever stop teaching and preaching to them the sanctity about sex. Moni, ang akong nakita kang Mary, nga siya gipili sa Ginoo because she was an honorable woman. Makita nato sa kinabuhi ni Mary that the calling of a mother is not a calling for the weak. So dili angayan ang usa ka babae nga mahimong inahan if you are weak. The calling of motherhood is a tough calling. It is a calling for a tough mama. Lisod ang kinabuhi sa usa ka inahan. To be a mother is a call to suffer. Balikon ko, to be a mother is a call to suffer. So, kining usa ka inahan puno sa mga pag-antos. Sa pagpanganak palangdaan, sa pagsugod sa kinabuhi sa bata, nag-antos na ang usa ka inahan. Can you say amen? Ang lalaki nag-antos man sad, no? Pagpangita, no? Pambayad sa cesarean. No? Ang mga inahan nag-antos sa dihang gipakatao ang bata. Mother suffer sa diyang mananggid ng ilang mga anak nga magminyo na. Amen. Kisabay ginikanan nga dili mo hilak diri kung mananggid na ilang anak magminyo na. Di ba mo hilak jud ta? Magsagol ang kalipay ug ang kaguol, ang kalipay ug ang kamingaw, tama po ba Ati Tess? Naka-experience ka na Ati Tess? Paingon ni Sheila, ma, magminyo na ko. Say mong ibate Ati Tess, di ba you cried? I believe you cried. Walay mama nga di mo hilak kung magminyo na iyang anak. Walay mama nga dili masakitan kung mamatay ang iyang anak. Amen. In fact, mas sakit sa usa ka inahan nga maglubong sa iyang anak kaysa anak nga maglubong sa iyang inahan. Mas madawat pa sa usa ka anak maglubong sa iyang inahan. Kay normal man nga mas una gid mag-una gid ang mama. Pero kung mag-una ang anak, no? Talagsaon na ng mga igsoon kay normally mag-una man gid ang mga ginikanan. Kay mas hamtong man sila. Pero when a mother bury his son or her daughter, isa na sa pinakasakit nga eksperyensya sa usa ka inahan. Proverbs 10:1 unsay giingon sa pulong sa Ginoo. A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother. Dili lang mag-uulang inyong inahan sa dihang mamatay kita. Mag-uulo sabang atong inahan sa dihang magpabadlong ang mga anak. So you see, the call of motherhood is a tough call. Because no matter how we train our child, no, our children, no, matuto maginato ni sila sa pagkamatarong. Pero one day they will make their choice, their own choice. O ang mga ginikanan maghilak na lang sa daplin. Nganong nahimo man to sa akong anak? It's a grief sa usa ka ginikanan nga makita ang ilang anak nga wala nangalagad sa Ginoo. Muhilak ang usa ka inahan labi na magdesisyon na yung anak, ma, magpastor na ko, magmisyonary ko. Uy, nagkano man nak. Walay sweldo ang pastor. Walay support ang pastor. Tanawas pastor Ulan, no? Pita ka baga kayo pre-request na ba?
Mag-uol ang ginikanan sa diyang manangkin ng anak na mag full-time na si ministry. Amen? Pag-eskwela sa bata, pagkatod sa eskwelahan, dili mo biya ang bata sa mama. Kaya magpauban yun sa gamay pa. Pag high school, nagyatod sa mama ang bata, sa i-reaksyon na sa bata, Mama, uli na dito maulo, tapos mga barakado na ako, uli na ba? Kasi ka-experience na. Sa gamay pa sila, daw dili sila mupukat sa imo. Pagdagko na nila, maulaw na sila muuban sa imo. Maulaw na sila mag-introduce sa imo sa ilang mga friends. Kasi mga anak, naka-experience na, naulaw mo introduce sa inyong ginikanan. Say amen. Kuya, mga perfect yun sila ba? Akurag yun. Maulaw ta mag-introduce sa atong mga ginikanan sa atong mga amigog-amiga. And it's a grief to a mother. Being the mother of Jesus was Mary's greatest honor, and it is also her ultimate source of pain and suffering. Gipasidunggan si Mary, bulahan siya sa babae nga tanan. But don't you know, na ang pagkahimong inahan sa anak sa Ginoo, it was also her ultimate source of pain and suffering. John 19:25. But standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. No? So, pulos Mary, no? Palakpakan daw nato atong mga mama. Talagsaon gyud ang mga mama. I remember dito sa Catalonan Grande, dito mi kaganina nag-turnover ceremony. First nga simba, wala gyud lalaki, puros mama. Palakpakan nato mga mama. Mga igsoon mo to mo lisod dadon ang papa sulod simbahan. Lisod sayon sila dadon sulod bulangan, pero simbahan perting lisoda. Mo nang kasagaran ang mag-una sa simbahan, mga mama. Pero salamat sa mga mama nga nagmatinud-anon, wala nagundag ampo sa ilang mga bana. Tanawa ang inyong mga katapat, inyo ng mga bana, kanyo sa amen. Tungod sa mga asawa nga wala nagundang og ampo sa ilang mga bana. Ingon ana ang mga inahan. Ang mga inahan were the first missionary. Sila ang unang nagsangyaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Can you say amen? Sila ang unang niadto sa lubnganan nangita, nag-witness sa pagkabanhaw ni Kristo. Kung imong tanawon, woman is a gatekeeper. So the gatekeeper pastor, murag sila ang nagabantay sa sinugdanan, sila ang nagaabli sa sinugdanan. Kasagaran sa mga churches nagsugod tungod sa mga mama. Palakpakan nato ang mga mama. Most of the churches started because of a woman. Sa Catalonan Grande, makita nimo dito naanay mga papa kay tungod dunay mga mama nga nagmatinud-anon og simba, wala nag-undang ampo diha sa Ginoo. Bisan sa atong simbahan kung imong tan-aw, no? Pasalamat ta karon kay murag balansi na. I don't know kinsay naka-join sa among una gid nga simba dito sa Uyanggurin pa mi. Pag mag-celebrate mig Mother's Day perting daghana. Ka-remember pa ka pastora? Aligri kay mong Mother's Day kay daghan kay mong taga-Agbulak. Pag abot sa Father's Day duha ra gid mi. Kisa kito ikaduha? Ninong Boy. Tulo, Ninong Boy, Kuya Dindin, tulo mi. Wala pa man ni, minyo na ba ni si Sam ato? Minyo na ba sila do? Katong dito ta sa may Aklan? Minyo na ba to Sam? Na naman do? Alima mi, Jay kung si Sam. Murag 5 to 7, no? Ang mga babae, maabot og tag 20 kabuk. Pag Mother's Day, perting huot ang stage o pag picture. Pag abot sa Father's Day, pitura ka buok.
Pero salamat sa mga mama nga wala nagundang. Dennis, na natong panahon na. Salamat sa mga mama nga wala nagundang og ampo. Nahimong kabayan ilang mga bana sa panimbahan sa Ginoo. So Mary was there when his son suffered to death. The one thing that I regret when my mother passed away is because I was so afraid nga maglingkod sa iyang atubangan, nga mabugtuan siya sa iyang gininhawa. That is the one thing that I regret. Kabalo ko mamatay na akong mama. But I was not courageous enough to sit down at her side in her last breath. Gimahayan gid nako siya hangtod karon. I wish I was there when she gave up her last breath. That was the moment unta nga mapakita nako ang akong gugma sa akong inahan. Makita nimo si Mary, she was there. When her son experienced the most torturous kind of death, the most evil kind of death, I cannot imagine the pain nga gidala-dala ni Mary. Every time idukdok ang lansang sa kamot sa tiil ni Jesus Christ, I do not know if Mary can look at Jesus. But she was there. She was there. She was there watching Jesus die. Na-witness niya giunsa paglansang si Kristo. Truly, the love of a mother never leaves. Ang gugma sa usa ka inahan dili gyud mo biya. Ang mga tanang mga mama mingog tinuod gyud na, pastor. Usag-usahay pang-abugo na sa mga mama ang bana, di gyud mo biya ang mga mama. Salamat sa mga mama nga di gyud mo biya. Ang Bible nagingon nga ang mga mama is a weaker vessel. Luoy ang mga babae kung imong tan-aw. Pero sa usa ka bahin, they are tough. They have God's grace, no, to endure pain. She was there. And in John 19:26 to 27, mao na ni. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, "Dear woman, here is your son." Now, pila ba diri sa inyo ha maingon sa inyang mama, woman? Sulay daw, Faith. Tingnan si Ate Rose nga babae. Sulay daw. Di ba ka majumbagan? Roan, ignaray mong mama Roan, babae. I do not know. Is it disrespect? Or is it respect? Or I don't know. But I do believe with all my heart that it is an act of honoring his mother. Sa unang panahon daw, ang pagtawag nga babae, lalaki, it's an honor. Dear woman, here is your son. And he said to his disciple, here is your mother. And from then on, this disciple took her into his home. According sa mga komentary, John. According sa mga komentary, after this scenario, si John wala nagbalik og ministry hangtod wala namatay si Mary. Don't you know nga si John ang pinaka dugay namatay nga apostoles. She was the last man standing of the apostles. Tama po ba? He was, no? Kasi akong iyon ni Pastor? Oh. He was the last man standing with the apostles. Siya ang pinakalas nga namatay. Kabalo ba mo sa iyang gikamatian? Gibutang na lang siya sa Isle of Patmos nga dito niya nadawat ang Revelation. Kanang Book of Revelation, that is the book nga nasulat ni John. Oh, John. Kabalo ba mo nga gituslo si John sa kawa nga na nagbukal nga dili ininit nga tubig, mantika. Kabalo mo?
He was tortured. Gihulog sa mantika nga nagbukal-bukal. Tanaw ang story ni John. Pero nag-swimming lang si John sa mantika nga nagbukal-bukal, nag-backstroke pa. Because of the presence of the Lord. Bisag unsaon sa mga kaaway ug patay si John, murag di gid siya mamatay. Gibutang na lang nila sa Isle of Patmos. It was an isolated island. Gibutang siya dito, siya rang isa, hangtod mamatay siya. Muna, ang Bible walay record kung unsa ang kamatayon ni John. Oh, John. Og dito niya nasulat ng Book of Revelation. But while si Mary buhi pa, wala niya biyai si Mary, giatiman niya si Mary nga daw sa mga iyang usa ka inahan, ug wala gid siya nagbalik og ministry. Hangtod, sumala sa mga commentator, 12 years after this one, Mary died. And John became active again in the ministry. So mga igsoon, pahinumdum lang po, may kita manghugas og plato simbahan. Pero sa balay, may kita manilig simbahan. Pero atong balay, di nato kalimtan, manilig po ta sa atong balay. Dali kay ta suguon simbahan, pero sa atong balay, this is the third word from Jesus on the cross. It was spoken to his mother and to the apostle John. Ang buti pasabot ani mga igsoon, giignan niya si Mary. Mary, si John, ang imong anak, mauna ni siya ang mag-atiman kanimo gikan karon. John, si Mary, ang imong inahan, mauna ni ang imong atimanon gikan karon. Nakuha niyo buti pasabot ni Jesus? Mary, here is your son. From this day on forward, siya na ang mag-atiman sa imo. John, from this day on forward, he is your mother, ug siya ang inahan nga imong atimanon. Makita nato wala si Joseph during the crucifixion of Jesus Christ. It was assumed nga si Joseph aning mga panahon na dido na, wala na pod, patay na. Wala na yung mag-atiman kang Mary. When we think about Jesus as he hung on that cross, in these horrible moments on the cross, even in the dying moments of his life, he never stopped thinking about his mother. He never stopped loving his mother. He never stopped caring for her mother, for his mother. He never stopped honoring his mother. Everybody say honor. Say it one more time, honor. The Bible said, give honor to whom honor is due. Ihatag ang pagpasidungog, ihatag ang respect sa mga taong angayang pasidunggan. Kinsa ba ang angayang pasidunggan? Number 1, agian ng nato. Number 1, we have to honor God. That is the first. We have to honor the Lord. That is why every Sunday we are here, it is honoring our Creator. Can you say amen? That is why we give our tithes and offering, because we honor our Creator. We honor our Provider. Can you say amen? Okay. Ikaduha, honor those leaders, those people who has been put by God over you. Tanang mga tao nga naa sa ibabaw ninyo, honor them. Kinsa man ni, papa, mama, isa pa, ati, kuya, isa pa, ninong, ninang, lolo, lula,
pastors, pastoras, mayor, kagawad, those people nga gibutang sa Ginoo sa ibabaw nimo, you ought to give them honor. Nakainomdom mo kang Miriam? O sa naitabo kang Miriam, she failed to respect Moses. Muning hadlok sa familiarity. Muni ang hadlok sa kanang kulig mentality. Ang una-una ni Miriam, igsuon ko naman na. Nakalimot siya nga Moses was appointed by God to become the leader of Israel. O murag iyarang kanang gidali-dali lang niya kuan ba? So man si Moses, so mang decision oy. Do you know what happened to Miriam? Numbers chapter 12 verse 9 to 10. And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed. And the cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous. Nagka-leprosy si Miriam because she failed to honor her brother, who was appointed by God to become the leader of Israel. Muni ang hadlok sa kanang kulig mentality, kauban naman may ana sa una oy. O kauban mo sa una karon kay gi-appoint naman siya about sa imo, dapat imong respetuon. Amen. Dudong kay ilaw, dudong oy. No. Dudong ang atong leader sa band. Amen. Yes, he is still the same Dodong, but he is the leader of the band. We need to respect that one. We have to honor that one. Kanang kulig minta familiarity ba? Kanang kailam ko ana oy. Si kuan man na, kailam ko ana, no? Si Kuya Dexter man na oy. Suod na kami ana ba? Malimta nato nga we need to respect them because they were older than us. Mga igsoon, don't you know that honoring is an access of God's blessing? I-prove na ko na niya. Another one, Genesis 69. Kainom dumani. And the angel of the Lord said unto her, return to thy mistress and submit thyself under her hands. Kabalo mo nga story? This was the story about Hagar. Kabalutan nga si Hagar, nabuntisan ni Abraham. Tungod kay gisugo siya ni Sarah. No, tanaw ni Sarah nga di naman mahitabo tong giingon sa angel nga mga nako. Tigulang naman taong ko Abraham, naaman tay katabang batanon pa. So dulgi siya aron manganak ka ug musanay ang imong kaliwatan. Because sa hunahuna ni Sarah, the prophecy will not fulfilled through her. Kitano niya, idaran ako. So lakton nga pagkaistorya, nanganak si Abraham ug si Hagar. Sa diyang nataw na ang bata, wala kapugni ni Sarah nga magselos kang Hagar. Kay ang atensyon ni Abraham na naman kang Hagar, kay naman siya anak kang Abraham. So ningon si Sarah, kung dili ni mo na palayason, ako'y mulayas. Familiar mo ani nga mga dialogue. Kung dili ni mo na palayason, ako'y mulayas. So of course, Abraham chose his wife. So iyahang gipalaya si Hagar. So makita nato diri nga kung imong tanaw ng story, gikuan siya murag giaway siya ni Sarah. Kung tanaw nimo no, ngano ka brutal po kayo nga gisugo biya nila si Hagar. Nahitabo to tungod kay gisugo nila si Hagar. So lakton nga pagkaistorya, nisibat si Hagar og didto siya sa usa ka dapit katong dunay well. Hangtod karon apa daw na dito sa Israel. Isa na sa akong mga bucket lists. Nga before unta ko kwaon sa Ginoo, makabisita ko sa Israel. Kung makaadto daw kag Israel mga igsuon, ma-feel gid nimo ang presensya sa Ginoo. Muning well pastor katong diri si Hagar, katong istorya sa angel, naagi daw na dito until now. Isa na sa akong mga bucket lists. Barato raman, ato-ato lang. 150,000 each. Wala pa namin pocket money. So tigom
tiguman ninyo, tiguman. Kung duha mo sa imong asawa, 300,000. Gamay. Kagamay, anak. Wa mo isalig sa inyong Ginoo. Amen. Nindot kayo sa Israel. Okay, now, nilayas ni si Hagar, and then she was there in a well. Giuhaw si Hagar. Samtang nag-inom siya dito, ingon ang Ginoo, ingon ang anghel sa Ginoo, and the angel of the Lord said unto her, return to thy mistress. Unsa giingon? And submit under her hands. Murag nag-ingon ba ang Ginoo nga, Hagar, dili solusyon ang imong pagrebildi. Dili solusyon ang imong pagdagan. Dili solusyon ang imong paglikay. Balik dito sa imuhang agalon o pagpailalom sa ilang mga kamot. This is a wonderful teaching ng magpahinumdom sa ato. Doon na tayo mga amo sa atong trabahoan. Amen. Kita kay ganahan na ba ta mo respeto atong ang ganahan respetuon. Itong di ta atong ganahan kay atong libakon. Alingan mga tawad, murag ikaw na ba? Mamili lang ta atong mga tao atong respetuon sa atong trabahoan. God forbid. So tanawa ra gud ninyo. God is telling Hagar, Hagar, kung di ka mobalik dito sa imuhang agalon, heaven will be shut down for you. You will not have access for the blessing from heaven. Hangto di ka mo pauli. See? Kung imong tanawon, napay gibuhat si Hagar? Di ba wala? Unfair kay no? Pero ingon ang Ginoo, you have to respect those people that is put by God over you. Manay ingon sa pulong sa Ginoo, vengeance belongs to the Lord. Kung gipanghimaraot man ka, kung gidaog-daog man ka, tuguti nga ang Ginoo mo'y manimalo sa imo. Amen. Ngunit teaching, sa mga katabang respect sa inyuhang mga amo. Kinsa pa, sa mga manghod, respetuwa ang inyong mga magulang. Mula kining, lagi ba, kining, kasi magulang sa inyong Ivan Itzel? Ikaw siya. Siya. O respetuong gini mo imong kuya. Bisan pag sunod-sunod na mo gawas, pero kuya gini mo si Ivan. Kuya kasi ha? Wala. Una mo isa ni gawas, parehod kang Isaw o kang Jacob. Magulang maging si Iso, giingon mo siya sa, di ba? Tawagin siya magulang. So, gikan karon ni Sel, magkuya na ka kang Ivan. Tingala si Ivan, sabi nakawan na akong manghud. Masa di walin niyo itong Sunday ko, magsimba, nagugubi, di ba? Magsimba na siya maging, di ba? Amen. Mga igsoon, the kingdom operates on ordinances. Doon ay mga ordinance sa gingharian. Dili ka pwede mag-violate sa mga balaod sa gingharian, then still expect for the blessing of the Lord. It will never happen. Si kag-violate sa mga pamaagi sa gingharian and then expect kag panalangin. No, it will not happen. You have to respect, you have to obey the principles in the kingdom before you can expect the blessings from the Lord. Ikatulo nga ang iyang respetuan, ang iyang i-honor, of course, ang atong mga ginikanan. Nasa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Okay, tananta mubasa kay in one way or the other, kitang tananahimong mga anak. Basa. Praise the Lord. Kisa gusto taas ng kinabuhi. Honor your father and mother. Bisag kung saan pa ni mong exercise, diet, if you don't honor your mother and father, you will die early. Yeah. Nana sa Bible. O sa may kabaliktaran, ana. If you dishonor your parents, you will die young. That's how simple it is. If you want long life, honor, respect your parents. Okay, so makita nato din hinga, inana ka importante ang pagtahod sa atong mga ginikanan. Nakainomdum mo kang Noah?
Noah sa diyang nahubog si Noah. After the flood, nahubog si Noah. Ug tungod sa iyang kahubog, lahi ang ilang bino sa una, ha? Paingon na po mo nga, pwede ra gid maghubog-hubog pastor ba? Lahi lagi ilang bino sa una, kaya nga atong bino karon na may sagol nga ihis demonyo. Katong ilang mga bino sa una, pure nga prutas. Kanang giano lang, kanang gi sa tagawan, fermented lang. Nahubog si Noah. O sa kahubog ni Noah, pagsulod ni Ham, nakita niya nga naghubog ang iyahang amahan. Instead nga iyang tabunan ang iyang amahan, nanabi siya sa mga igsoon. Kisa kita yung mga igsoon? Si Shem o si Japheth. Pagkabalo ni Shem o ni Japheth, o sa gibuhat ni Shem o ni Japheth, nagkuha sila, ghabol silang duha, di walk backward paingon sa ilahang amahan. Para dili nila makita nga hubo si Noah. Nakita niyo ang respect? Nakita niyo ang honor? Nagtalikod. Pagabot nila, wasa ko nila naghikap kay sunod ko no. Tawa rin ka, Mama Liz. Happy Mother's Day, Ma. Happy Mother's Day. Then, nigawa sila sa kwarto, patalikod gihapon. O sinetabo kang Ham. Noah cursed Ham. And he blessed Japheth and Shem. Because of dishonoring his father. Mga igsoon, honor is the key to progress. Kung gusto ka mo asenso kauban ang panalangin sa Ginoo, honor. It's honor. Honor the Lord. Honor those people above you. Honor your parents. That's the fundamental law of the kingdom. Respetui ang angayang respetoon. Sa ating ingon ni Dr. Jose Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakalingon. Sa to? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Mga igsoon, ayaw kalimti ang mga tao nga nagtabang sa inyo. Ayaw kalimti. I don't know kinsa mga tao nagtabang sa inyo. But please, do not forget your Abraham. Go back to them, appreciate them, ipakita sa ilaha nga you appreciated their help. Mga igsoon, dili weakness ang tabangan. Atong huna-huna kung tabangan ko kay huyang ko, no. Kitang tanan angayan og tabang, can you say amen? I need your help and you need my help. Walay taong wala nagkinahanglan og panabang. Ang Ginoo mo tabang pero mugamit siya og tao, can you say amen? And don't you ever forget those people who helped you. Ayaw jud kalimot. That is the principle of life. This is the foundational law of the kingdom. This is basic. Ingon sila, kung dili ka kabalo muhatag sa imuhang inahan, di ka makabalo hatag sa uban. Because this is foundation. Kung maglisod kag respeto sa imong kaugalingong inahan, maglisod kag respeto sa ubang tao. Mga igsoon, this generation today, munay, this is the generation nga,
daghay mga young people nga kanabitang nakawatan, nakuhaan sa opportunity to be blessed. Because of this one word, dishonoring their parents. Mga anak, nak-nak, please do not punish your future. Balikon ko, do not punish your future by not obeying your parents. Dili lang ikaw ang mag-suffer, apil ang imuhang next generations. Do not forget to respect your parents. Ang akong mga panghinaot nga mahimo natong kultura ang pagrespeto sa atong mga ginikanan. Mga bana, taas kamot, kaway-kaway. Respect your wife. O sige ingon sa Bible, kung dili nimo pasidunggan ang imong asawa, dili dunggon sa Ginoo ang imong. Okay, siya nakabasa na sa Bible. Muna daghay mga bana wala naka-access sa tubag sa mga pagampo because they don't know how to honor their wives. That's very basic. And that is in the Bible. If you want that your prayer to be heard, honor your wife. Mga bana, honor your wife. Mga anak, the Bible said, honor your parents. Respect them. Please do not punish your future. Daghan sa mga young generations karon, they don't succeed in life because of lack of honor. And it's not too late for you. It's not too late for you. Ang maayo nga anak sa iyang inahan, mahimong inahan sa maayo nga anak. Balikon ko, ang maayo nga anak sa iyahang inahan, mahimong inahan sa iyang maayo nga anak. Kay kung unsa ang imong gipugas, mao po ang imuhang anihon. Kung gitreat nimo maayo ang imong inahan, puhon kung ikaw na po ang mahimong inahan, i-treat po kag maayo sa imong mga anak. Amen. Happy Mother's Day sa atong mga mama. Higugmaa ang inyong mga mama, mga asawa, nga daw sama mamatay na sila ugma. Love them as if that they will be dying tomorrow. Mura ba ka ng last na nako ni nga panahon sa akong mama? Love them. Pakana sila kung silang gusto makaon. Pakana sila. Daghang matay bawal, no? Pero saipod sa atong kabawal extreme na takay ba? Nga ultimo una sa ginamos ina nato, ayaw lagi na kay bawal high blood ka. Sa una na lang sa ginamos ipangayo sa mama di na pakana nang gikwan. Gipusil. Okay, sa nagipusil diri nagdala karon. Pakana kanang ginamos ng ipos ag sili. Kung di pa siya kontento nang gipusil, pakana nang gikuan gituok. Ginamos ang itong tungag ukok. Pasuruya, pastora, pasuruya. Kung gusto mo ato ni magbangkok, uban na. Samtang makabiyahi pa. Israel, pohon ma. Ampo na to sa Ginoo ma. Uban tag Israel. Yeah.
kung itugod sa Ginoo nga buhi pataan ang panahon na. Samtang makabiyahe pa, uban daw si Ma'am lima-lima o upat na tamang 600,000. Samtang makakaon pa sila pakana. Samtang makasuroy pa sila pasuruya. Amen. Igsoon mo bura kayang kinabuhi nato sa yuta. Kamahal ba na imong gipalit sa Shopee? Tagpila na, tag 5,000. Kung maka-afford pa, sagdi. Kung maka-afford pa, sagdi. Kaya man niya. At least maka-experience siya tag 5,000. Ha? Ice scam. Isa na scam, Pastor. Kung mupalit og sanina nga tag 10,000, kung maka-afford man lang, tukuti. At least maka-experience siya, inanin ang feeling sa 10,000 nga sanina. Bitaw mga igsoon mo lang ni akong tambag sa inyo ha, tambag nako ni. Kung maka-afford mo ko sa kabutang nga makapalit mo tag 20,000, sulay. Kung makaya nimo, kung di magubay mong budget, at least makasulay ka. Masama nimo ng kwarta, di mo madala sa langit. Sitag hunahuna ba ang kaugmaon na uno? Ang imong kaugmaon sa kamot sa Ginoo. Amen. Enjoy your life in the context of serving the Lord. Enjoy ang kinabuhi. Di ba? Enjoy life. Pastor Jeff, umingon si Mian nga, kung gaon katong tag 50,000, palita! Kaisa ra mo kaslon. Palita! Baligyan na imuhang kwan, imong tura-tura, prinda. Happy Mother's Day sa tanang mga mama. Mga igsoon, again, we salute all the mothers. So, lakton nga pagka-istorya, let us give our love and appreciation to all our mothers. Please don't miss to honor them today. Ipabati sa ila that they are special. Karong buntag. Let us all stand.